kulang ng perspective, kulang po ng konkretong pagtingin at kaalaman si Marcos kung anong kanyang dapat gawin. So sasabihin nyo, bakit sa Pangulo iaasa? Yes, if you are the president, you have to lead the government and you have to lead the people and lead the country. Gagamitin ito sa vote buying. Gagamitin ito sa political bribery. Gagamitin ito sa korupsyon. Ibubuhos nila yan doon sa Davao. Isa yung target nila para lumpuin ang political influence ng mga Duterte. Kinuha nilang baril, si Paduano nanginginig. Kaya hindi totoong matapang yan. Nagbabadigard pa yan kay Danding Cuangco at kay Albi Benitez na mayor ng Bacolod. Bodyguard ng mga sindero yan. Kilala ko po yan. Ganon dapat ang leader. Forward-looking and concrete leadership by action plan. Anong gagawin natin pag ito'y umulit-ulit at may papasok pang mga bagyo sa Disyembre? And by experience natin, mula Oktubre, Nobyembre, Disyembre, dyan po tumatama ang malalakas at maraming pagtama ng mga bagyo at kalamidad sa Pilipinas. Yung Yolanda po, November 13 yun or November 11, something that date or those dates. At yun pong pinakamalakas na tumama na bagyo, 385 kilometers per hour po ang takbo ng hangin noon. Or mahigit pa, almost 400. So makita natin, kulang ng perspective. Kulang po ng konkretong pagtingin at kaalaman si Marcos kung anong kanyang dapat gawin. So sasabihin nyo, bakit sa Pangulo iaasa? Yes, if you are the president, you have to lead the government and you have to lead the people and lead the country. Pinili mo yun Kung hindi mo kaya, di bumitaw ka sa pagkapangulo. Di ba? At ang gawin mo ay hayaan mo ang may kakayanan ang siyang magkaroon ng pagsulong sa ating pamamahala upang gabayan at buuin ang pagkakaisa ng mamamayan para sa pagbangon sa mga challenges na ito. Okay, ito pa. Ang problema nila, mga kababayan, nagkaroon sila ng deficit budgeting. What is deficit budgeting? Ang kayang budgetan lang at punduhan ng resources natin na pwedeng kolektahin sa revenues from the BIR, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Internal Revenue, not Remedio, parang farm to pocket road na dapat farm to market road, ay mga at ng Bureau of Customs and among other revenue and financial generation agencies of the government, mga nasa 416 trillion pesos lang. Samantalang ang ating budget ay umabot ng mga 6.3 trillion. Mga 4.6 trillion lang ang kayang budgetan, pero nag-budget tayo ng 6.3 trillion. Ibig sabihin, 1.7 trillion dyan, uutangin pa. Kakaltasan mo ang mga infrastructure projects na dapat i-repair at ayusin ang mga na-wash out na kinurakot na mga tulay projects or flood control projects. At babawasan mo ang pagbangon ng agriculture. Babawasan mo ang pagtatayo ng mga school buildings at mga road construction para maabot ang mga paaralan at health centers sa mga liblib at malalayong lugar. Tinanggalan na nga ng Barangay Development Project Support ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So ibig sabihin po, dahil deficit budgeting, ang kikitain ng bansa is around 4.6 trillion, ang kanyang budget ay 6.3 trillion, nangungutang tayo, ilulubog tayo sa pag-utang, pero hindi para ibangon ang agrikultura, hindi para palakasin ang PhilHealth, hindi para paramihin ang mga school buildings o mas lalo pang lumawak ang road network for farm-to-market roads. At ibangon ang agrikultura, i-repair ang mga mahigit 1 trilyon na budget sa tulay ni Marcos, 2023 and 2024, hindi nakita. So ngayon, anong paggagamitan ng 1.7 trillion? Ito na ang gagamitin sa ayuda there, ayuda here. Gagamitin ito sa vote buying. Gagamitin ito sa political bribery. Gagamitin ito sa korupsyon. Ibubuhos nila yan doon sa Davao. Isa yung target nila para lumpuin ang political influence ng mga Duterte sa pamamagitan ng pagbabaha ng ayuda, kunwari, which is a form of political corruption and political bribery. Yan po mga kababayan ang mangyayari, sigurado tayo dyan. At gagamitin nila ito sa lahat ng mga oposisyon, kay Mike Rama sa Cebu, kay Hubahib sa Davao del Norte. Saan pa? Saan man may mga, kay Sara Duterte, na mga area na kung saan nagsasagawa
ng Social Welfare Development Support Program ang Vice Presidente, kino-question nila ito. Tinanggal nila ang 1.3 billion pesos na budget. Sa Office of the Vice President, kung gaano kagarapal yan, walang karispe-respeto, yan ang pinuna ni Congressman Marcoleta, that they should have respected and afforded protocol of courtesy to the Vice President being the second highest elected official of the land, next to the President. Kinuha ng Kongreso ni Martin ang 1.3 billion pesos na budget kay Sara Duterte, walang bayag din ang Senado na i-install ito kahit malang mabuo ang 1 billion or 1.5 billion out of the 2.3 billion proposed budget of the Vice President. Talagang kinatay ang budget niya. Pero hindi umimik ang Vice Presidente. 'Di ba? Hindi siya umimik. She is suffering in pain silently. She's fighting the battle, pero dapat nga ma-realize niya na ang ginamit ng kanyang tatay kung bakit naging presidente si Digong Duterte na wala namang malaking political machinery at pondo, because of the Filipino people. Sara Duterte should learn from that. Dapat mas maging malapit, mas maging mapag-ugnay, at mas maging madalas ang pakikipaghalubilo at paghahayag ni Inday Sara Duterte ng kanyang saloobin bilang President in waiting. Legal term po yan, ha? Hindi po yan political term ko lamang. President in waiting siya sapagkat ano man ang mangyari kay Marcos Jr., halimbawa, hindi man natin sinasabi, magkaroon ng kaso ng mga overdose o kaya hindi man sana natin inihingi na maganap yan at hindi na siya kaya mag-function bilang presidente, ang president in waiting is not Martin Romualdez. The president in waiting is not Chis Escudero. The president in waiting and with due succession rights, according to the Constitution, the highest law of the land is Sara Duterte. Yun po ang ating ibig sabihin. Mahalaga po yan para kay Inday Sara Duterte na magiging leader siya ng taong bayan and to speak out about her programs of government. Although hindi pa siya ang presidente, sapagkat dapat niyang ipaghandaan ang kanyang sarili at dapat igiit niya na ito dapat ang inaayos ng gobyerno. Kaysa mag-tit for tat siya dyan sa mga kalukuhan na mga ginagawa nila Chua, nila Benny Abante, nila Romualdez at mga grupo nila upang sirain at wasakin si Sara Duterte, dito siya sa taong bayan mag-focus. Ito dapat ang kanyang gagawin, mga kababayan. So sa mga nandyan, sa mga nanonood, keep on going po sa inyong mga chat. At marami pa po tayong pag-uusapan sa next episode natin mamayang hapon pagbalik ko. Kasi ngayong umaga po, I might be attending a gathering. Si Paduano, ka Eric, kay nasa hearing kay wala last week, wala man siya kaporma. Oo, ano yan, baliw. Alam niyo ba yung history ni Paduano before tayo mag-end? Dati po siyang NPA, 1980s siguro. Kasi ako, na-recruit ako 1989. Pumasok ako full-time sa NPA na-recruit sa Communist Party 89, pumasok ako full-time 1994. Hanggang 2011 po, 12, hanggang 12. Nasa CPP, NPA, NDF ako, almost 22 years yan, tuloy-tuloy. Federal Post TV, go ka Eric, Brother Beethoven, batchmates ko to, mga student leader to sa West Visayas State University na naging bahagi po ng leader ng mga kabataan ng mamamayang Pilipino sa Canada, dyan sa Ontario, sa Toronto and paligid ng Ontario. Si Paduano po, bago maging RPA-ABB, which is a rejectionist group na pinatalsik sila sa NPA, ay NPA po dati yan. Pero nung NPA siya, ang unang Sparrow operation niya, yung pag sinabing Sparrow, operation sa urban area na ginagawa ng NPA against police or military or politicians target or mga abusadong tao. Ang target nila noon, unang bira nila, sabi ng dalawang kausap ko yan nakasama niya doon sa Negros. Taga Negros o taga Panay ako taga Iloilo. Magkatabi lang aming probinsya, dagat lang pagitan. Bibirahin nilang isang pulis dyan sa may Paglaom Sports Complex sa Bacolod. So tatlo sila, siya ang naatasan na bumira sa pulis, may dalawang backup. Nang bibirahin na nila ang pulis, ito actual na kwento to Pagbira niya sa pulis, nakalingon ng pulis. Bumunot ang pulis, hindi nakapagpaputok si Paduano, nabitawan niyang 45 niya. Sabi ng kausap ko na NPA din nakasama, kung matanda na sa akin, nakasama doon sa operation na yun.
Sinabihan si Paduano na bira. Ang pulis mukhang puputok na nakabunot na binira ng backup. Patay ang pulis, kinuha nilang baril, si Paduano nanginginig. Kaya hindi totoong matapang yan. Nagbabadigard pa yan kay Danding Cuangco at kay Albi Benitez na mayor ng Bacolod. Bodyguard ng mga sindero yan. Kilala ko po yan. Muntik na po yung abutin, naging project target namin yan noon sa National Operations Command ng NPA. Hindi lang siya inabot, ang boss niya inabot. Si Arturo Tabara dito natumba sa parking area ng SM Fairview. Si Romulo Quintanar na dating chief ng NPA, diyan tinumba ng NPA sa Kamameshi Restaurant, Quezon Memorial Circle, sa Quezon City. Hindi ko alam kung taga Ibi Magaluna siya, pero ang alam ko taga Bata, Barangay Bata, Bacolod City. Doon lang siya siguro nagtago dati sa Ibi Magaluna o doon ng kay Nini de la Cruz sa Don Salvador Benedicto. So hindi yan matapang, nagtatapang-tapangan. Si Boy tapang-tapangan, Boy contempt. Bakit? Anong gusto niya? Pusasan si Duterte. Di pumunta siya ng Davao. Aristuhin niya si Duterte kung matapang siya. Huwag siya magtapang-tapangan kasi kilala kong taong ito. Ang kanyang record niyan, bodyguard ng mga sindero, goons ng mga sindero sa Negros. Pasalamat siya at hindi ko alam, baka pinardo na siya ng NPA. Ang target ng NPA ngayon, ako na kasi lumalaban ako sa kanila. Pero yung si Paduano, ano yan, kung si Trillanes ay sundalong kanin, si Paduano ay NPA kaldero. Yun.